si Senator Erwin Tulfo dahil sa paglabag daw nito sa zoning laws at kawalan ng konsultasyon. Nagsagawa ng town hall meeting ang mga residente kagabi. Many of us only learn about this project through informal channels. No formal notice, no public hearing, and no consent was sought from the residents, a blatant disregard of our rights. So bakit ba umenter dyan si Senator Tulfo? Kasi, well, sasabihin naman sa balita. Pero buti na lang umentra siya dyan at nabigyan to ng at least national headline. Kasi pinost siya sa mainstream eh. Tuloy In natin. our voices. Ani Tulfo, mismong si Mandaluyong Mayor Menchie Abalos ang nagsabing approve ito ng barangay at ng JEVA o Green Hills East Village Association. So nakita nyo, so meron yung LGU, according to Senator Tulfo, approved na daw. So kaya siya nandyan. Kasi syempre, pag na-approve yan, kawawa naman yung mga taong hindi boto dyan, di ba? So, can you just imagine, ganito nyo imaginein eh. Kasi high-rise yan, sobrang taas niyan. Tapos 9 years yan, yung construction yan, sobrang ingay. At pag natayo yan, yung mga village sa paligid, mai-invade yung privacy nila. Tama, ganun mangyayari dyan, di ba? So, tuloy natin. Panahon pa raw ng kanyang father-in-law na si Ben Abalos Sr. So, dati pa pala yun. Those elected or appointed to represent and protect our interests have failed to inform us, engage with us, or explain how such a massive development will proceed without our knowledge or input. Di ba dapat demokrasya yan, dapat magbotohan sila kung ano ba yung stand nung buong village. Mukhang hindi ganun yung nangyari, kaya umentra si Senator Tulfo. And in fairness naman dito sa mga Real Housewives of Green Hills, kasi yun yung tawag sa comment section ha, hindi ako nagsabi nun, baka mademanda ako. Sa comment section yun, no? Pakinggan natin to. Information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel. Hindi naman, wala namang publication eh, 'di ba? Or hindi naman siya yung publisher nito. Meron namang justifiable motive si Senator diyan dahil pinaglalaban niya yung karapatan ng mga taga doon, yung privacy nila, to be specific, tuloy. Because we have not issued any clearance. Yun. Kasi nga dati pa yung clearance, malamang hindi pa sila yung doon, yung mga elected village officials. Most likely ganun yan, okay? Senator, so before you start talking, you make your facts right. Kaso nagalit na eh. Sabi nga dito sa comment section, mga lods, ang sarap maging mayaman kasi pwede mong murahin ng pasahod ng bayan. Hindi, all is fair naman yan. Kaya ni Sir Erwin yan. May happy ending naman yan kasi maganda naman yung resolution. Pakinggan natin. LGU at Shank Properties. Pero kalaunay nagkasundo at nagkamayan pang mga residente at umuugong ang posibleng pagpupulong nila kasamang LGU. Yun, tama lang. Kasi nga, mukhang dati pa tong project na to. Of course, things change. Dapat talaga, yung mga project na yan, pinag-iisipan ng mabuti yan. Kasi, privacy ng tao yan eh. Isipin nyo kung wala dyan si Sir Erwin, baka tumindig na yan ng nasa mali. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gaya mga lads.